Mga karangkadang, nakikita nyo sa inyong mga screen ang sitwasyon ngayon dyan sa may EDSA People Power Monument kung saan nagkakaroon ng pagtitipon bilang paggunita sa anibersaryo ng People Power Revolution. At nakita nyo nga yung daloy ng trapiko mula sa White Plains, palabas ng EDSA, may konting pagbagal. And then dyan sa may nakita nyo sa inyong screen sa left side, yan yung papuntang Cubao Monumento area. May konting pagbagal kasi nga may pagtitipon dyan sa area na yan. So nakikita natin, bagamat gumagalaw yung sakyan, yun nga slow moving. Doon naman sa bandang dulo ng inyong mga screen, yun naman yung southbound ng EDSA, yan yung papuntang Mandaluyong, Makati at Pasay. At sa mga oras na ito ay mabilis pa naman ang daloy ng mga sakyan sa mga oras na ito. Puntahan naman natin ang live footage na ito mula dyan po sa Vatican City. Dyan po sa St. Peter's Square kung saan nakikita po natin may ilang mga tao dyan ngayon na nagagather. Pero ang alam po natin kasi every night meron pong prayer service or may nightly prayer po para sa ating Santo Papa. And as of now, ang oras po dyan ay nasa 10:30 po ng umaga dyan po sa Vatican. Patuloy po na pinagdarasal ng buong mundo ang ating Santo Papa na sinasabi po na slightly improved po ang kanyang kondisyon at pinabulaanan nga ng Vatican at ng mga news outlets po na hindi po totoo yung mga kumakalat na fake news na pumanaw na ang Santo Papa. So sana po wag na po natin yang ikalat o i-share pa dahil ang Santo Papa po as of now ay buhay po siya and slightly improving po ang kanyang health bagamat critical pa rin. Araw ng Martes, February 25, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Ranatsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo 630 at 92.3 FM radio sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bus na bangga ang isang kotse habang isa namang truck tumagilid at nahagip ang mga nakahintong mga motorsiklo. Isa pang sapul sa video, dalawang insidente ng pagtangay ng cellphone. 14 anyos na binatilyo nahulihan ng mahigit ₱250,000 halaga ng shabu. Kondisyon ni Pope Francis, bahagyang bumuti. At Mami Min Bernardo nagsalita na sa isyong balikan ni Catherine at Daniel Padilla. Sa pool sa video ang kambal na aksidente sa highway sa Bukidnon. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Napasigaw ang mga pasahero ng bus na ito nang bigla na lang banggain ng isang truck ang mga nakahintong motorsiklo sa National Highway ng Barangay Diklum sa bayan ng Manolo Fortich, Bukidnon nitong linggo ng umaga. Natumba ang truck at nagkalat ang karga nitong molasses o pulot. Swerteng nakatakbo naman ang mga taong nasa kalsada. Kasi may isang traffic enforcer sir na sumigaw siya sir na may sasakyan. Kaya ayun sir, yung isang may-ari ng sir na traffic enforcer ay nakatakbo. Bago nito, nabangga muna ng bus ang sinusundan nitong kotse. Ayon sa driver ng bus, hindi niya agad napansin ang kotse na bigla raw huminto. Sa gitna ng investigasyon, saka naman biglang dumating ang truck na nawalan umano ng preno habang binabagtas ang pababang kalsada. Bukod sa nasugatang driver ng truck, wala namang ibang nasaktan sa insidente. Ayon sa pulisya, makikipag-areglo ang may-ari ng truck sa mga sangkot sa aksidente. Hernel Tocmo, umarangkada sa pagbabalita. Sa pool sa CCTV ang dalawang insidente ng pagnanakaw sa Davao City. Nagbabalik si FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Puno ng customers ang coffee shop na ito sa Palma Hills Street, Obrero, Davao City kahapon nang dumating at magpakilalang supplier umano ng mineral water at soft drinks ang lalaking ito. Pero imbes na mag-deliver, sumalisi ang salarin. Habang abala ang staff sa delivery ng order, pasimpleng kinuha ng lalaki ang mamahaling cellphone. Tila pilyano pa niyang tangayin din ang tablet pero hindi niya ito itinuloy. Samantala, sapul din sa CCTV ang pagnanakaw sa isang ferryboat sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte nitong Sabado ng hapon. Makikita ang pagsakay ng babae at lalaking naka-face mask at sombrero. Ang lalaki,
tila sinipat pa muna kung sino ang mabibiktima. Pagdating sa Sasa, Davao City, nakatsyempo ang lalaki sa pagbaba ng mga pasahero. Dito na niya kinuha ang cellphone mula sa bag ng sinusundang babae, sabay takip ng jacket. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na nasa kamay na ng lalaki ang dinekwat na cellphone. Nai-report na sa Davao City Police ang magkahiwalay na insidente. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nasamsam ang higit 1.4 million pesos na halaga ng hinihinalaang shabu sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa Nueva Ecija. Isa sa mga nahuli, edad 14 lang. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Timbog sa isang entrapment operation ng isang binatilyo matapos maitimbre ang racket umano niyang pagtutulak ng droga. Nitong Webes ng hapon, nakumpiska sa 14 anyos na suspect sa Barangay Rizal, Santa Rosa ang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Kasunod namang naaresto ang dalawang high-value individuals sa bayan ng Zaragoza. Itinuturing na high-value individuals ang 22 anyos na driver at ang 32 taong gulang na babaeng caregiver. Nakuha mula sa mga suspect ang higit 700,000 pesos na shabu. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang dalawang suspect itinurn over naman sa Municipal Social Welfare and Development ang nahuling binatilyo. Patuloy pa rin ang koordinasyon ng mga otoridad sa kaanak ng binatilyo. Inaalam pa kung paano siya nasangkot sa iligal na droga. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Bumuelta ang Malacanang sa akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ninakaw at ibinenta umano ng pamilya Marcos ang gold reserves ng bansa. Ayon kay USEC at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, Bangko Sentral ng Pilipinas lang ang may kontrol sa reserbang ginto at hindi ito pwedeng pakialaman ng kahit na sinong Pangulo. Dagdag pa niya, lumobo pa ang gross international reserves ng bansa noong 2024 sa $106 billion. Mas mataas kumpara sa $103 billion noong 2023. Paliwanag ni Castro, normal na proseso ang pagbebenta ng reserbang ginto para makatulong sa ekonomiya at maiwasan ang sobrang supply. Hamon niya kay Duterte, kung may ebidensya siya, ilabas niya dahil paulit-ulit na raw itong nagpaparatang ng walang pruweba. Wala pang planong kasuhan si Duterte pero tiniyak ng palasyo na handa silang sagutin ang anumang panibagong bintang ng dating Pangulo. Sinupalpal ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang paratang na magdedeklara umano ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para manatili sa kapangyarihan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, isang one-man fake news factory si Duterte na patuloy sa pagpapakalat ng kasinungalingan at paninira. Tiniyak niyang walang balak ang administrasyon na lumihis sa konstitusyon at bumalik sa umano'y madilim na estilo ng pamamahala noong nakaraan. Matatandang si Duterte mismo ang nagdeklara ng martial law sa Mindanao noong 2017 at pinalawig ito ng 3 beses. Ayon sa palasyo, hindi nila papatulan ang ganitong taktikang paninira pero nanindigan silang mananatili sa tamang landas ng batas at demokrasya. Mainit na usapin ngayon ang patuloy na akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Administrasyong Marcos mula sa umunoy ninakaw na gold reserves ng bansa hanggang sa alegasyon ng pagdedeklara ng martial law. Ayon sa Malacanang, walang katotohanan ang mga paratang at tinawag itong isang malaking kasinungalingan. Para linawin ang panig ng palasyo, makakasama natin live via Zoom si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magandang hapon sa iyo, Attorney Claire. Yes, magandang hapon sa iyo, Miss Nina and Sir Jake. At sa Attorney, una, congratulations sa iyo. Kumusta ka na? Tagal na tayong hindi nagkita at nagkausap simula nung DZMM days. Nakakamit ang mga araw na yon.
Oo, at eto nga, ikaw ngayon ang USEC, Undersecretary at a Press Officer dyan sa Malacanang. Una-una, ano ba itong role mo dyan? Ikaw na ba yung bagong spokesperson? Kasi alam natin matagal na walang naging spokesperson ang Malacanang. Actually, nung nanalo ang ating Pangulo, sinabi niya na hindi magkakaroon ng spokesperson because he will be speaking for himself. Ako, ang aking mandato lamang, Miss Nina, ay explain kung ano man ang mga direktiba. Ang mga pronouncement ng ating Pangulo, may mga pagkakataon kasi na may mga naitatanong sa kanya pero minsan baka kulang yung detalye at nakalimutang itanong ng mga media personnel. So doon tayo papasok upang maipaliwanag ng mabuti at detalyado kung ano man ang direktiba ng ating Pangulo. Sige, Alright, okay, Attorney Claire, no, kanina may napanood akong panayam tungkol sa'yo. Sabi mo nga, nagulat ka na inalok sa'yo yung position. Pero masasabi ba na handa ka? Hindi ka ba nagdalawang isip na tanggapin yung bagong hamon na ito? Actually, nakaapat na pag-iisip. Hindi ko talaga tinanggap agad dahil sabi ko hindi naman ako politikong tao. Well, anyway, siguro hindi pa rin naman ako politikong tao. Masasabi ko ako ay public servant. Oo, si Attorney Claire, sa mga hindi po nakakaalam, matagal namin siyang nakasama nga sa DZMM at nagbibigay siya ng mga advice tungkol sa iba't ibang issue, Attorney Claire. Marami talaga nagpapasalamat sa libreng konsultasyon na binibigay mo dati. Kaya ngayon, bagay na bagay sa yung bagong posisyon dyan sa Malacanang. At I notice, syempre, ang kilala kong Attorney Claire, hindi nag-hold back sa mga sinasabi. At saka mukhang palaban, mas palaban na po ngayon ang palasyo. Palaban ba matatawag ito? Siguro kailangan lang sagutin ang mga dapat sagutin, lalo na sabi nga natin na uuso ang fake news kasi kapag hindi ito kinalos or kalusin ang fake news, maniniwala ang karamihan sa atin at maiiba ang disposisyon sa buhay kapag puro fake news ang nasa paligid nila. So dapat itong kalusin talaga. So, yun nga, Attorney Claire, mag-iiba tayo ng strategiya. Kasi dati parang ginagawa is hindi muna pinapansin. Sabihin na, hindi na lang papatulan yan. Oo. Pero yun nga, tama kayo, Attorney Claire. Pag hindi mo pinansin yan at ulit-ulitin, maririnig ng tao, magmumukhang totoo para sa kanila. So, ito yung magiging hamon. Paano nyo i-correct yung mga ganong klaseng statements po? Yes, katulad niyan. Sabi nga natin, itong tungkol sa gold reserves natin, as early as October 2023, or rather, 2024, nasagot na ito ng BSP, same old issues. Sinabi nila na ang gold ay binebenta ito in a regular basis, lalo na kung mataas ang presyo ng gold. So nagtataka lamang tayo, bakit ang Pangulo ay hindi alam ito? At dapat na rin malaman, ang BSP sila lang ang may sole authority, solely manage ang gold reserves natin ng BSP at walang pwedeng makialam at humawak dito. So dapat alam niya yun kasi dati na siya naging Pangulo. At saka, so sa mga ganito pong mga salita ng dating Pangulo, may plano ba ang gobyerno na magsampa ng kaso laban sa kanya? Wala pang napag-uusapan sa ganyan, Miss Nina and Sir Jake. Ang sa atin lamang ay dapat lang natin ituwid ang nababaluktot na kwento ng katotohanan. So dapat yon ay magiging obligasyon na rin namin para ito ay para sa taong bayan na rin. Dahil kapag sabi nga natin, tayo ay nabuhay sa fake news, didilim ang mundo natin. Attorney Claire, yun, sinagot nyo na yung tungkol doon sa mga gold reserves. Pero yung tungkol naman sa pagdideklara ng martial law, ano po ang masasabi nyo po tungkol po doon? Unang-una, ang mahilig po kasi ang dating Pangulo na gumawa ng intriga. And sabi ko nga po, inadmit niya naman po ito nung panahon na siya ay Pangulo. Na during the time na siya ay fiscal, sanay silang magsagawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. So with this, alam natin wala tayong nakikitang anumang senyales that the president is gearing towards dictatorship or declaring martial law. At sabi nga natin, lahat ng senyales ng pagiging diktador ay dating Pangulo. Nakita natin yan sa 6 na taon na kanyang pamamahala. Okay, last question na lang po, Attorney Claire, no? Ano sa tingin yung biggest misconception laban sa ating presidente? May mga nagsasabi kasi siya ay quote-unquote masyado raw mabait. Siguro yun talaga ang medyo hindrance sa pagiging
magaling niyang Pangulo. Sobrang bait po ng ating Pangulo. Hindi po niya magawang bumatikos ng kagaya ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Yung tipong bardagulan, hindi po kasi yun yung attitude niya, yung behavior niya, hindi po sa kanya yun eh. Kaya kinakailangan din po talaga na ituwid lahat ang mga maling paratang sa kanya na ginagawang paulit-ulit upang maging totoo sa pandinig ng tao kahit ito ay walang basihan. Last na lang po, Attorney Claire, bago kayo pakawalan, no? Kasi napapanood ko yun sa channel niya. Itutuloy niyo pa po ba yung sa YouTube? Kasi nandyan, I'm sure magiging busy na kayo dyan sa palasyo. Itutuloy niyo pa po ba yung channel na yan po? Yes, itutuloy natin. Siyempre, dapat gabi, yung hindi na tayo, wala na tayong trabaho, no? Well, anyway, ganito po, at gusto ko lang din ipaliwanag kung ako man po ay magkakaroon ng pagbablog, magkakaroon ng video, definitely, ang aking sasabihin doon ay personal kong kaalaman, personal kong opinion, at wala pong kinalaman ng Pangulo o Palasyo doon. Okay, naku, maraming salamat, Attorney Claire Castro, ay good luck po sa inyo. Naku, medyo malaki-laking hamon po. At yun nga, sabi nga ni Ninya, na-miss kayo namin simula nung sa radyo dati. Maraming salamat at magandang hapon po. Thank you, Sir Jake and Miss Ninya. Alright. Samantala, tinawag ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na Father Faker si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos sabihin ni Duterte na posibleng magdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para manatili sa pwesto, tulad ng ginawa ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972. Tinawag din ni Ortega na Mother Faker at fakerist ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon laban sa Administrasyong Marcos. Nauna nang binatikos ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang anyay walang basehang pahayag ni Duterte na tinawag niyang one-man fake news factory. Desperation para lang Father Faker, father ng mga fake news, ganun, Mother Faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father Faker, Mother Faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Oh, para mga, ganun yung dating nila, para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news kung baga. Tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. Fake news. Kanino ka maniniwala? Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ng impormasyon. Pero lahat ba totoo? Affected ka ba sa fake news? Yan na ang tanong natin sa Masasabi. Mas okay na ipalaganap natin yung totoo, di ba? And parang ang hirap lang din na isipin na yung ibang yung mga mas nakakatanda na hindi gaanong alam mag-fact check is madaling naloloko. Usually po na-frustrate po kami na until now may mga tao pa rin po na nagpapalaganap ng fake news. Actually, yes po. Ang laki po ng apekto nun sa amin. Hindi po. Kasi sinesearch ko po muna kung totoo po ba yun or hindi. Hindi naman po kasi bago po ako makabasa ng fake news, parang nisigurado ko po muna kung totoo ba to or hindi. Yes po, kasi ma-curious akong tao, kaya pag may nababasa ako once na may mabasa akong parang hindi familiar, sinesearch ko po agad if totoo ba siya or hindi. Hindi naman po kasi medyo unbothered naman na rin po ako sa mga ganon. Depende naman kung tungkol saan yung fake news na yun. Hindi naman kasi parang responsibility ko naman na mag-search pa para malaman kung totoo ba yun o hindi bago ko maniwala. Imbes na maglatag ng plataporma, puro banat sa administrasyon para lang makakuha raw ng media mileage. Yan nga ang banat sa kanila ni Congressman Paulo Ortega ng La Union. Ayon sa kanila, patama umano ito sa mga kandidatong nasa dulo naman ng survey pero panay ang paninira at wala namang konkretong solusyon para sa bayan.
Naimbaga Rabii, Congressman Ortega, at welcome po sa Arangkada Balita. Hello, Naimbaga Rabi sa lahat ng listeners ng Arangkada Balita. Kamusta po? Congressman Ortega, ang dami niyo pong quotable quotes. Okay, bakit po ninyo... Oo nga eh. Oo, nahirapan ako magbasa tuloy, no? Mahirap nang magkamali. Bakit po ninyo sinabing mas mahalaga ang plataforma kesa nga to puro bira? Napansin ko rin maski sa local, sa barangay elections, saka syempre sa national elections, naging common na po, mas umiiral na lang po yung paninira kaysa po maglatag ng plataforma saka kung ano man ang balak nila. Siyempre, mas kinakagat po minsan, mas pinag-uusapan. Sabi nga nila, hindi naman po sapat na intriga, chismis lang saka paninira yung basehan mo pag tumatakbo ka. So, iba pa rin po yung may baong kang plataforma kasi yun po yung resume mo sa taong bayan eh. So talagang firm po tayo dyan, naniniwala po tayo doon. Congressman Ortega, Jack Batallones po, no? Nakita natin doon sa soundbite kayo ni Nina, no? Talagang parang pikon na kayo, Congressman, at galit na galit. Paano ho yung, ba't kayo na-trigger talaga nito? As in, talaga bang sumobra na? Kasi dati parang pinagsasawalang bahala lang eh. Hindi na lang pinapatulan eh. Pero ito talaga, medyo nag-init po talaga kayo, Congressman. Hindi naman ako napipikon. Mahaba naman po yung pasensya ko. Pero parang minsan naghahalo po yung natatawa ka na nabibwisit na yung parang mix na lang yung reaction saka yung emotion mo. Parang nakakatawa kasi it's a little pathetic as well. So minsan parang actually natatawa ako na may halong konting inis lang naman. Pero yun talaga yung nararamdaman ko nung time na yun eh. So sabi ko nga, ayan tuloy, meet the fakers. Ano po? Meet the fakers? Ang dami nyo na pong quote. Ang dami nyo ng terms na pwede na po ata kayong scriptwriter niya. Oo nga, Congressman. Pangarap ko po yun, no? Opo. Mga phrases na to, talagang spontaneous ba yan? Pero Congressman, hindi kaya to parang taktika nila, partner, no? Na provocation. Talagang tinitingnan nila kung papatulan, biro nyo, yung sinabi pagdedeklara ng martial law, tas yung gold reserves. Kumbaga, ganun talaga eh. Tingin nyo ho, kasama sa taktika, yung pinoprovoke hanggang sumagot yung at magkamali yung kabilang kampo po. Yun nga yung sabi ko, it will only intensify in the coming months kasi magsa-start na rin po yung local local campaign. Siyempre sasakyan din po nila yung national campaign, yung mga magkakaalyado sa local, magkakaalyado sa national din, and yun nga medyo maaga po nga nag-umpisa tong iringan sa kaintriga sa politika. So kung taktika man nila yon, diskarte rin po nila yon. Pero ako, personally, parang mas matalino naman ng taong bayan, mas matalino naman ng Pilipino para mag-work yung mga taktika nilang ganon. At ngayon po, Sir, Apo. Congressman, ngayong painit na, no, ang kampanya, ano pa po ang ine-expect nyo? Sa tingin nyo po, ano pa lang to umpisa pa lang Malamang it gets worse. Mahaba pa, yeah. Oo, pero ako expectation ko mas talagang sobrang baseless saka yung mudslinging magiging talagang out of this world. Talagang ine-expect ko naman yun. So basta ako, kung ano lang yung, syempre hindi ka naman pwede magsalita na wala kang basihan. Nandun pa rin po ako kasi ako nga, naniniwala ko, di ba, nakikinig ako sa interview nyo kanina kay Yusek na parang sinasabi niya mabait yung Pangulo. Naniniwala naman ako lahat ng tao mabait saka may ugali ng kabutihan. Pero yun nga lang, hindi lahat ng tao gumagawa ng mabuti. Yun talaga yung paniniwala ko dyan. Okay, Congressman, no, bagamat wala namang threat sa inyo, pero titignan ko, gusto ko lang malaman kung anong comment yung tungkol dito, yung ginawa niyang threat sa mga senators po, di ba? Ano ho bang take niyo po doon? Bagamat hindi naman kayo yung pinagbantaan, pero yung mga senators, pero yun nga, ipinagkibit-balikat lang ng mga senador eh. Ano hong reaction niyo po sa ganong klaseng statement po? Well, hindi pa rin po pwedeng i-take lightly yung mga ganong bagay kasi kaya nga po nakikriticize yung nakarang administrasyon kasi talamak po ang patayan nung panahon nila. So, siguro sa mga senador, which is I'm sure ang pinapatamahan nila yung alyansa, mag-iingat din po sila, mag-extra, take it with a grain of salt, pero wag po silang, syempre, wag po silang papakasiguro.
Okay, maraming salamat po, Congressman Paulo Ortega ng 1st District of La Union. Maraming salamat. Salamat, sir. Sa aming pagbabalik, scamming activities nagpapatuloy dahil ang ilang malalaking pogo boss nananatili pa rin daw sa bansa. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nasagip ang 14 na tao matapos na lumubog sa baha ang kanilang mga bahay sa Surigao City. Narito ang umaarangkadang report ni FMR Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Binaha ang malaking bahagi ng Surigao City matapos ang malakas na ulan, dahilan para may stranded ang ilang residente. 14 na katao ang agad na nasagip sa City Disaster Risk Reduction Management Office matapos halos lumubog sa baha ang kanilang mga bahay sa Barangay Tugbungon at Barangay Mati. Ayon kay CDRRMO Chief Terence Villases, lumakas ang agos ng tubig mula sa bulubunduking bahagi ng lungsod. Bitbit ang mga putik at malaking bato kung saan ang naturang barangay ay malapit sa abandonadong quarry site matapos ni raid ng PNP at CIDG. Pagabot ato sa area na nabantayan na mo nga ang structure or same a house kuan siya muragi agihan na sa kuan nagkining baha or tubig. So ang nahimo na challenge kung saan na to nga marisya to nga area. Takot ang naramdaman ng ilang residente, gaya ni Vivari Briones ng Barangay Mati, nang muntik ng matangay ng rumargas ang baha. Uy, ginoo ko ang tubig! Ala ka! Ala ka, ginoo ko sa naman eh! Uy! Ala, ginoo ko, Lord! Sa naman eh, grabe na may kadako! Bumaha rin sa kabuuhang Surigao City na nagdulot ng matinding pagsisikip ng trapiko habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga kinauukulan kung anong hakbang ang gagawin para maiwasan ang pagbaha sa panahon sa tag-ulan. Muling binabantayan ng mga residente ang inabandonang quarry site sa Barangay Mati na posibleng magdulot ng mas matinding pinsala kung tuluyang bumigay. Mula sa FM Radio Surigao, Reynaldo Bernades, umarangkara sa pagbabalita. Libo-libong pakete ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 219 million pesos sinunog sa Butuan City. Narito ang report ni FMR News Surigao correspondent Clint Jimer Obedencia. Sinilaban ang mahigit 337,000 pakete ng smuggled cigarettes sa isang plywood company sa Butuan City. Katumbas ng mahigit 219 million pesos. Nanguna sa operasyon ang Bureau of Internal Revenue o BIR kasama ang Revenue District Officers mula sa iba't ibang probinsya sa Caraga Region. Ayon kay BIR Revenue Region 17 Director Jose Eric Furia, mahigpit nilang ipinatutupad ang kampanya laban sa smuggling at tax evasion sa ilalim ng pamumuno ni BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr. Kasama sa hakbang ang Oplan Candado kontra sa establishmentong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pati na rin ang Run After Tax Evaders Program laban sa mga smuggler at illegal na negosyante. Dagdag ni Furia, karamihan sa mga nahuhuling nagbebenta ng illicit cigarettes ay bahagi ng malalaking sindikato, kaya tuloy-tuloy ang operasyon ng BIR upang mapigilan ang pagkalat ng mga produktong hindi nagbabayad ng excess tax. Mula sa Butuan City, Clint Jimer Obedencia, umaarangkada sa pagbabalita. Nagpatupad ng 60-day price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI sa 4 na lugar sa Palawan na nasa ilalim ng state of calamity. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mahigpit nilang babantayan ang presyo sa mga pamilihan sa Palawan. Kabilang sa mga produktong naka-price freeze ay sardinas, gatas, kape, tinapay, instant noodles at bottled water.
Ang price freeze ay bunsod ng pagdeklara ng state of calamity sa mga bayan ng Puerto Princesa, Nara, Brooks Point at Aborlan na pinakaapektado ng pag-ulan at baha dulot ng shear line. At tungkol sa balitang yan, makakasama natin sa linya ng telepono si Attorney Christian J. Cohamco, ang Public Information Officer ng Palawan, para bigyang linaw ang usapin. Attorney, kamusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa Palawan? Good afternoon. Sa ngayon po ay partly cloudy na lang yung ating naranasan weather dito sa lalawigan ng Palawan at tumigil na yung malakas na pag-ulan. Okay, Attorney, ganito, yung may mga tao pa rin ba sa evacuation centers? Ano po yung mga needs po natin? Apo, as of now, ang monitoring po natin, nakauwi na lahat ng mga inlika sa evacuation centers at nakauwi na sa kanilang mga bahay. Nabigyan din ng family food packs, relief goods, yung mga pamilya na nag-evacuate. At Attorney, tingin nyo magpapatuloy pa yung ano ho ba yung nakuha nating info? Magtutuloy-tuloy ba yun or gradually mag-i-improve na sana nga niya yung weather po dyan sa lugar ninyo po? Apo, as of now, nasa yellow alert yung lalawigan ng Palawan. We are continuously monitoring itong weather. Apparently, may mga reports, may mga alerts na magkakaroon ulit ng mga pag-ulan. Sa awa ng Diyos, wala namang bumagsak na malakas na ulan dito sa lalawigan ng Palawan. So ano po yung mga areas talaga na tinamaan itong matinding pagbaha po dyan sa Palawan kapag may pupunta dyan? Ayun, no? May mga, di ba, minsan may mga umuuwi Puerto Princesa, di ba? or magbabakasyon. Ano po ang abiso niyo po sa kanila? Opo, maliban sa lungsod ng Puerto Princesa, ito talagang southern municipalities ng lalawigan ng Palawan, yung munisipyo ng Aborlan, Nara, Sopronio, Española, and Brooks Point. So, sa mga turista po, hindi naman ito yung mga munisipyong dadaanan papunta doon sa bayan ng El Nido, yung primary tourist spot ng lalawigan ng Palawan. Pero ang Puerto Princesa City po, kumusta? Kasi marami ring turista po dyan. Pumupunta. Tsaka di ba nandiyan yung underground cave? Opo. Yeah, opo, as of now, subsided na din lahat ng flooding sa lungsod ng Puerto Princesa at sila ay nag-declare ng state of calamity. Okay. Sa ngayon po ay state of calamity dyan sa Puerto Princesa City? Apo, tama po. Although yung lungsod ng Puerto Princesa kasi is a highly urbanized city, it's separate from the province of Palawan. But since yung seat ng province of Palawan ay nasa Puerto Princesa City, we are also monitoring yung kalagayan ng lungsod ng Puerto Princesa. But lahat din noong mga evacuees ng lungsod ng Puerto Princesa ay nakabalik na rin sa kanilang mga bahay. Attorney Cohamco, yung talagang naging sanhi ba talaga ng ano dyan, hindi ho ba normal yung rainfall na nakuha nyo dyan? At ano ba yan? Parang catch basin? Malalim ho ba yung mga lugar na yan? Kumbaga talagang dyan naipon yung tubig po? Opo, kung matatandaan ng ating mga kababayan, noong 2021, dinaanan din ng Bagyong Odette yung lalawigan ng Palawan. Although yun ay bagyo at talagang malakas din yung buhos ng ulan, hindi ganun yung pagbaha sa lalawigan ng Palawan. Pero itong shear line, bago sa pandinig ng mga tao, pandinig ng mga taga-Palawan, hindi siya bagyo pero mas malaki yung mga naging pagbaha. Mas mabilis yung pag-apaw ng mga ilog. Okay, naku, mag-iingat ho kayo dyan, Attorney J. Cohamco. At salamat po sa oras na ibinigay nyo para sa Arangkada Balita. Mag-iingat po kayo. At again, patuloy po ang aming pag-follow up sa situation nyo po dyan sa Palawan. Maraming salamat po at magandang hapon muli. Sa aming pagbabalik, lalaki, tinahi ang mukha matapos masabugan ng electric fan. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kritikal pero may bahagyang pagbuti. Iyan ang pinakahuling update sa kalagayan ni Pope Francis matapos maospital dahil sa pneumonia. Ayon sa Vatican, wala ng asthmatic respiratory attacks ang Santo Papa at may ilang laboratory tests na rin na nagpapakitang bumuti ito. Sa kabila nito, wala pang tiyak na prognosis ang kanyang mga doktor. Samantala, patuloy ang panalangin ng mga mananampalataya sa St. Peter's Square para sa mabilis na paggaling ng Santo Papa.
Samantala, sugatan ng ilang pasahero matapos salpukin ng bangka ang isang ferry sa Peru. Sinubukan pang lumiko ng ferry pero tinumbok na yan ng bangka. Nawasak ang mga bintana ng ferry, dinala sa ospital ang mga sugatan na di patukoy kung ilan. Base sa investigasyon, nakaidlip umano ang operator ng bangka kaya hindi nito naiwasan ang kasalubong na ferry. Sa iba pang balita, ingat sa pagbubukas ng mga electric fan, mga karangkada. Sa Thailand, kinailangang tahiin ang muka ng isang lalaki matapos siyang masabugan ng electric fan. Kitang binuksan ng lalaki ang desk fan na nakalapag sa semento. Ilang segundo niyang pinagmasdan hanggang sa biglang nagtalsikan ang mga parte nito. Sakto sa mukha niya tumama ang LC. Napahawak na lang sa mukha ang lalaki. To the rescue naman ang kanyang mga kaanak. Agad siyang isinugod sa ospital. Nagtamo siya ng 13 tahi sa mukha. Sa pool sa CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa supermarket sa England. Kita sa video na nanggaling sa kisame ang suspect. Pahirapan pa nga ang pagbaba niya kaya nabagsakan niya ang ilang paninda. Nang makababa, pinuntiriya niya ang mga panindang lottery ticket, pagkain at sabon, saka sumibat sa fire exit. Aabot sa 15,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw. Hindi na nakunan ng video pero naaresto agad ang suspect matapos isuplong ng isang empleyado. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Para sa update ng lagay ng panahon, makakausap natin sa linya ng telepono si Rhea Torres ng Pag-asa. Rhea, una kakamustahin natin ang lagay ng panahon. Kumbaga yung weather outlook natin buong week ngayon. Yes po, good evening po. Sa ngayon po ay wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat yung shear line po ay magdudulot naman ng mga pagulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao at patuloy naman po yung epekto nitong amihan sa bahagi po ng Luzon. Yung mga pag-ulan po, mararanasan yan sa may areas po ng Eastern at Central Visayas, pati na rin po sa northern portion ng Mindanao, dyan po sa northern Mindanao, karagapat na rin sa Zamboanga Peninsula. At yung southern portion naman ng Mindanao, magiging maulan din po yung panahon, dulot naman yan ng easterlies or yung hangin po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So buong Mindanao po at pati na rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan ay makakaranas po ng maulan na panahon ngayong gabi hanggang possible bukas po ng madaling araw. And for the rest of the country naman po, possible pa rin po yung may light to moderate na mga pagulan sa bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Aurora at Quezon. At dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay generally fair weather naman po yung inaasahan natin. May mga posibilidad lamang po ng mga panandaliang pag-ambon o may hina mga pagulan. For the next few days po, ay inaasahan po natin na magpapatuloy yung epekto nitong shear line, lalong-lalo na po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. And possible po na medyo may kalakasan din po yung mga pagulan na ito hanggang sa darating na weekend. Kaya doble ingat din po sa ating mga kababayan dyan for Visayas and Mindanao area. Meanwhile, for Luzon naman po ay magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions except na lamang yung mga light rains dulot po na epekto ng amihan. Miss Rhea, no? Kasi kanina nakausap namin yung PIO sa Palawan at sinasabi nga niya medyo, kasi na under of state of calamity na sila dahil sa pagbabaha. Medyo umaasa sila, nagaganda na yung panahon. Tama ba yung ganitong outlook? Medyo mawawala na ba itong problema sa shear line sa Palawan area? So for now po yung shear line hindi na po hindi na po umaabot kumbaga sa may Palawan. So expect na po natin na improved po yung weather conditions po diyan. Kung may mga pagulan man, panandalian lamang po. That is until this coming weekend. So for now po hindi natin nakikita na makakaapekto po yung shear line sa may bandang Palawan. At Miss Rhea, kasi nasa February tayo at pa-transition na tayo sa March, hanggang kailan natin mararanasan din ang hanging amihan, yung malamig na hangin ngayon? Yes po, so yung amihan po usually tumatagal po yan hanggang first at second week ng March. At the latter half ng March po, dun po nagsisimula yung transition po natin papuntang habagat. So baka magsimula po yung tag-init bago po matapos yung buwan ng Marso. Okay, nako, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibigay niyo po sa amin. Rhea Torres ng Pag-asa. Maraming salamat po.
Nasa Pilipinas pa rin ang ilang mga boss ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ayon sa senador, ito ang dahilan kung bakit tuloy pa rin ang ilang scamming activities. Dagdag ni Gatchalian, may natanggap silang impormasyon na gumagawa na ng krimen tulad ng pangingidnap ang ilan sa mga ito. Katunayan, may kaugnayan umano sa POGO ang pagdukot sa isang bata kamakailan. Patuloy pa rin ang mga iligal na aktibidad na may kaugnayan sa POGO sa kabila ng mga crackdown ng gobyerno. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, may ilang POGO bosses na nananatili pa rin sa bansa at posibleng may koneksyon sa mga kaso ng pagdukot at iba pang krimen. Para pag-usapan ito, makakasama natin ngayon live sa linya ng telepono si Senator Win Gatchalian. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi naman at good evening sa ating mga listeners. Ang una ko pong tanong sa inyo ay ito pong balita na may nakidnap daw po na 14-year-old na bata dyan po sa BGC. Ano po ang katotohanan sa balitang ito at naibalik na ba ang bata sa kanyang mga magulang? Base sa aking impormasyon na itong mga nangidnap, yung mga taong mga nasa likod nitong pagkidnap ay konektado sa POGO. At dahil nga yung kanilang modus o yung pag-torture nila ay kaparehas doon sa mga nakikita natin sa loob ng mga POGO na nag-ooperate dito dati, may katotohanan na itong mga taong to ay konektado sa POGO. Yung ginawa nila sa bata, yung pagputol ng daliri, ito ay parang parang trademark to ng mga sindikato na nag-ooperate ng POGO. Kung matatandaan natin, 'di ba, nung nag-ooperate sila dito, kikita natin yung mga torture, pakikita natin yung mga ginagawa nilang mga pag-torture doon sa mga nagtatrabaho sa POGO. Yung bata hindi pa nare-rescue. Ayon sa aking information, hindi pa nakukuha yung bata, hindi pa rin mahanap yung bata. Oo nga, Senator Sherwin, no, Jack Batallones po. Actually, kahapon pa namin nagpa-follow up talaga tungkol dito nga sa nangyari sa bata. Wala talaga kaming makuhang info eh. Kumbaga tinanong natin kahapon kay General Torre. Tapos nagtanong din kami kanina sa PAOK, is talagang walang info pa. Pero may mga litrato po kasi na kumakalat. Kasi tanungin na rin natin kasi mukhang malalim ang source na ni Senator kasi may litrato po ng bata na nakagapos, nakakover yung mata, tapos meron pong litrato na putol na daliri. Natanggap nyo rin po ba ang litratong to? Mga litrato na to? Oo, nakuha ko yung litrato at ayon sa aking mga nakakausap, tsaka may mga kausap tayo na kilala itong pamilyang ito. Ito talaga yung batang kinidnap. At sa alam ko ay hindi pa nila nare-rescue. At sa alam ko rin na alam na rin ito ng otoridad at gumagawa sila ng paraan. So sigurado ako na ang PNP at ang PAOK ay in touch na dito sa pamilyang ito. At Senator Win, no, kasi ganito, nagkaroon na nga ng crackdown. Marami na tayong napadeport na mga empleyado ng POGO. Mas mahirap po ba ngayon, Senator Win, yung pagtuntun dito? Kasi nag-splinter sila eh. Kumbaga kumalat sila eh. Mas mahirap po ba ngayon na matuntun ang kinaroroonan ng mga POGO po na to? Ngayon kriminal na sila. Totoong kriminal na sila. Hindi kagaya nung nag-ooperate pa yung POGO dito. Nagtatago sila sa likod ng lisensya na ibinibigay ng PAGCOR. Kaya napakahirap silang huliin dahil ipapakita lang nila yung lisensya, yung work permit, legal na sila. Pero ngayon, wala nang work permit, wala na rin lisensya. Kaya itong mga dayuhan na walang mapapakitang dokumento, sigurado tayo na illegal yung kanilang paninirahan dito at malamang illegal yung ginagawa nila. At nakita rin natin na yung ginagawa nila dito, scamming na talaga. Dati ang kanilang paliwanag o kanilang pinapakita na nasa gaming sila. Pero ang totoo, scamming ang ginagawa. Ngayon wala nang gaming, scamming na talaga.
Okay, at yung minention nyo po na nasa Pilipinas pa rin ang ilan sa mga boss ng Pogo, nakakabahala po ito, no? Dahil kung nandyan yung mga boss, edi ang napapadeport yung mga mabababa lang, no? Foot soldiers, kumbaga. Tama. Itong mga nagkikidnap, ito yung mga nagtutorture, nandito pa sila. Mas tingin ko ang aking pag-aanalisa diyan, mas malalakas yung loob nito at talagang walang kinakatakutan. Yung mga nagtatrabaho lang ay umuwi na dahil ayaw rin nilang malagay sa alanganin, kaya umuwi na sila. Pero itong mga ito, kriminal talaga eh. Hindi sila natatakot sa otoridad at andito pa sila. Pero tuloy-tuloy naman yung pagsusugpo ng ating mga kapulisan at PAOK. At sabi nga, dapat walang awa na habulin itong mga ito at ikulong kung nahuli na kaagad. Wag muna i-deport dahil marami dito may kaso, dapat kasuhan para dito sila makukulong. Alright, maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian, at mabuhay po kayo. Salamat. Maraming salamat. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Nang dahil sa tattoo, umugong ang pagkakalabuan daw ni Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Weeks later, ang Siargao-based couple sabay na nagpa-tattoo. Sa isang Instagram post, magkakasama ang mag-anak sa tattoo studio. Habang nakasalang sina Andy at Philmar, inaliw naman muna ang mga anak nila with snacks. Isang palm branch ang ipinagawa ni Andy sa kanyang braso na ayon sa aktres ay tanda ng pag-alaala niya sa namayapang inang si Jacqueline Jose. Hindi naman ipinakita ang disenyo ng bagong tats ni Philmar. Okay, ano kaya yung kay Philmar? Baka kasi maintriga na naman eh. Oo, so mabuti wag na lang. Oo, nagkasundo rin sa tattoo. Yes. Samantala, dalawang araw na lang at mapapanood na sa Netflix ang first solo movie ng Mathon or Mathon. Mathon ba? Maris and Anthony. Parang Maton. Yes. Maris Racal, of course, and Anthony Jennings sa Social Climbers. Iikot ang kwento sa magjowang sina Jessa at Ray na gumamit ng fake identities para ma-scam ang mga mayayaman nilang kapitbahay. Hindi pa nga nailalabas, inuulan na ng positive comments ang pelikula ng Maton. Kasalukuyang nasa top spot ang Hello Love Again ng Kath Den at ang netizens excited ng mapapalitan daw ba yan ng Social Climbers ng Maton. Yan ang aabangan natin. Maraming naglipa ng balita ngayon, pero alin nga ba ang totoo at alin ang fake news? Ayon sa ating mga kababayan, itong sinasabi nila, hindi fake news. Pakinggan natin ang kanilang opinyon sa Masasabi. Nasaan na? Happy birthday sa OJ News Princess, Miss Nina Corpus. Maligayang kaarawan, Miss Nina Corpus. Happy birthday, Miss Nina Corpus. Happy birthday, Ma'am Nina. Happy birthday to the OG News Princess, Miss Nina Corpus. Happy birthday sa atin pong OG News Princess, Miss Nina Corpus. Happy birthday to you, Ma'am. Happy birthday, Ma'am Nina! Ikaw ang tunay na umarangkada sa balita. Ikaw ang tunay na sex bomb. Ate Nins, Manang Nins, just want to greet you a happy birthday. Maraming salamat sa samahan, of course, sa work relationship, and then naging friendship din siya, of course, with the kids, kay Mishi, sa mga, the things that we have in common when it comes to family. Happy birthday, Ate Nins, and I'll see you tomorrow. Hi, Nina. Happy birthday. I hope you have a wonderful time. Enjoy your day. Bye. Happy
Hi Nina, happy birthday. It's so nice to have reconnected with you after all these years. I wish you all the best, best of health and more success in your career. Enjoy your day. Hi Nina, happy birthday. Hope to see you soon. Maligayang kaarawan, Ginang Nina Corpus Rodriguez. Mabuhay ka hanggang gusto mo. See you. Happy birthday, Nins. May you have many, many more birthdays to come. Praying for your good health and long life. Happy birthday, Nins. Happy birthday, Mom. We love you. Happy birthday, Mom. Thank you for always working hard to support us. Thank you for always loving us and spending time with us. Thank you for spoiling us even though we're a little bit naughty. Thank you, Mom. We love you. Happy birthday, Chap, as we call you. And as the kids said, thank you for taking care of us even if sometimes we're naughty. We appreciate and love you for all the spoiling that you do for us. We know that you're so busy. You have, your work, your passion projects, Nina and Abel, and of course having to take time out, to teach the kids, to take care of the household. So thank you for all your effort. And we know that, it's not just us that you take care of. You take care of your work family. You're always concerned about everyone that you work with. And for your birthday, we hope that you can have some relaxed time. This weekend we'll be the one to take care of you. We'll be the one to spoil you. So enjoy your day. Happy birthday. We love you. Wala akong pambili ng cake, kaya sabi ko, na tayo ng bati sa kanya para makatipid. Pwede kang sumayaw pa rin ng ganyan. Yeah. Ay, wag mo naman. Walan tayo na. Uy, kita mo naman, di ba? Maraming salamat po. Pinapaiyak niyo naman ako. Oh, wow! Thank you. Ganda naman. Happy birthday. Wow, thank you, partner Jack. Salamat thank you po din sa aking PC and of course, Prime TV Media Family. Ano ba to? Oscars. Malapit na. Maraming salamat po. Siyempre sa aking family, Vince, Stella, Emily, and Luke. Of course, I love you back. And sino naman nagsuspoil sa akin eh? Ano feeling Lalo na in-intro mo yung in-intro mo yun na ikaw pala ang Oo, main character? Nagulat nga, ano kaya itong masasabi? Ginulat niyo naman ako, but what a wonderful surprise. Maraming salamat po. And yes, Happy thank birthday. you. Thank you. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Tihit na sa Radyo 630.